Good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, tibayan mo ang iyong loob. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan. Maintindihan po ang iyong banal na salita at makapangyarihan. Ang ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, tibayan mo ang iyong loob. Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Verse 8. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng yaon. Dili-diliin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. 9. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Nagpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Amen, guys. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, araw-gabi ay pagbulay-bulayan natin po ang salita ng Diyos. Ito po ang aklat ng Biblia. Doon po sa mga mayroong Biblia sa tahanan, sa bahay, ay bigyan po natin ng panahon, oras, ang pagbabasa ng Biblia. Sapagkat napakahalaga po na tayo mismo ay nagbabasa ng Biblia upang sa ganun po ay hindi tayo maligaw ng kaalaman, katuruan. Ang pinakamahalaga po kasi malaman natin kung ano po ba ang kautusan ng Diyos, ano po ba ay mga aral na naibigay sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating sinusunod ay ang kanyang mga salita at aral ng ating Panginoong Hesukristo na nakasaad po sa libro ng Biblia. Pinagtitibay po sa nilalaman ng talata na tayo ay magkakaaluban ng Diyos Ama ng magiging matagumpay kung ano man po ang ating mga pinaplano sa buhay, at doon pa po sa kanyang sinabi na tayo po ay giginhawa. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Yan po ay pangako ng ating Diyos Amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Ang gagawin po natin ay magbasa ng Biblia. Alamin kung ano ba talaga ang katotohanan ng mga kautusan at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Na hindi tayo
sumusunod sa mga katalinuhan ng tao, kundi ang sinusunod natin ay ang mismong kautusan ng ating Diyos Ama at aral ng ating Panginoong Jesucristo na ating nababasa sa Biblia. Pagtitibay din po sa talata na kung saan man tayo pumaroon ay kasama natin ang Diyos Ama. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Huwag daw po tayong matatakot kung saan man tayo pumaroon, brother and sister. Magtatapos na po yung ating topic. Tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming po salamat, Diyos Ama. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman. Magandang araw na naman po ng linggo. Salamat po sa walang sawang pakikinig. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.